Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga nito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 1, talatang 14. Ito ang sinasabi: ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Sabi ni Juan, nasaksihan nila ang kaluwalhatian o glory ni Jesus na tulad ng glory ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, aming naalala ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos, sa mga karamdaman, kanilang katawan, upang sila, O Diyos, ay gumaling. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman, O Diyos, at pagalingin mo sila. Gayon din po sa aming mga kapatid na hindi nakakapagtulog, Panginoon, dahil sa maraming iniisip o anuman ang kanilang mga problema, Panginoon. Lord, bigyan mo po sila ng lakas, kapahingahan upang sila, O Diyos, ay makatulog ng mahimbing. Gayon din po, Panginoon, ang mga gamot, na kanilang iniinom. Pagpalain mo, O Diyos, upang ito ay magbibigay sa kanila ng kapayapaan at magbigay sa kanila ng magandang tulog, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang mga kapatid namin ngayon na nagsisihanda upang magsisipasok sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pagbabiyahe, O Diyos, ingatan mo sila, nilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Ganyan din po ang mga estudyante na magsisipasok ngayon sa pag-aaralan, sila po iyong ingatan, ilayo mo po sila sa kapahamakan, Panginoon. Magkastulungan mo po sila, Panginoon, na magkarating ng maayos, matiwasay sa kanilang paaralan. At ikaw, O Diyos, ang patuloy na maghari sa mga estudyante ito, mga kabataan ito, upang sila, Panginoon, ay magiging maayos na isang kabataan ng bayan. Dahil po sila, O Diyos, ang susunod na mga leader ng aming bayan. Gayon din po, Panginoon, dalangin ko ang mga guro na magsisihanda dahil sila, O Diyos, ay papasok din. Ingatan mo po ang mga guro, Panginoon, na
patuloy ng muhubog sa mga kabataan. Ang kanilang edukasyon para sa kabataan, Panginoon. Bigyan mo po ng karunungan ang mga guro at bigyan mo ng pasensya ang mga guro, Panginoon, sa kanilang mga estudyante dahil di maiwasan may mga estudyanteng mga makukulit, pasaway. Panginoon, sa iyo namin ito ipinagkatiwala dahil ikaw, Diyos, ang siyang aming Panginoon na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalwalhatian, pag-ibig, kapayapaan sa aming mga buhay. Panginoong Hesus, amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan sa ibang bansa, sa kanilang pagtatrabaho doon. Ilayo mo sila sa namang kapahamakan, naway ang kanilang relasyon sa kanilang mga employer ay maganda, Panginoon, upang maganda rin ang kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga tukso, sa mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Gayon din po, Diyos, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan, mga kapatid na mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan, O Diyos, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan. Ito yung pinahinto. Gayon din po, Diyos, aming inilalabis sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila po'y ingatan mo sa kanilang pagsaka upang marami po silang mga tanim na may tanim tulad ng palay, prutas, gulay at iba pa. Panginoon Hesus, gayon din po patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kaibigan naming naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumbong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal na Espiritu Santo upang sila, o Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin ding alala ang mga kapatid namin na magsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Pagpalain mo po ang mga kapatid namin ito. Ilayo mo po sila sa kapahamakan o sa mga karamdaman. Proteksyonan mo po sila sa kanilang mga buhay sa araw-araw kasama ng kanilang buong sambahayan. Ikaw ang maghari sa kanila, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, aming alala ang aming mga kapatid na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon. Naway marami pang taon ang pagsasama bilang mag-asawa na may pag-ibig, kapayapaan sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Kung ano ang glory ng Diyos, ay gayon din ang glory ni Jesus. Napakahalaga ng konsepto ng God's goodness. Ang katumbas ng salita sa Greek ay doxa, na nangangahulugan ng reputasyon. Sa Biblia, ang glory ng Diyos ay ipinahayag sa pamagitan ng kanyang paglikha, pagpapala at pagtubos. Ang mga tao naman ay tumutugon sa glory ng Diyos sa pamagitan ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati at pagsunod. Sa lumang tipan, ipinakita ng Diyos ang kanyang glory sa pamagitan ng mga physical manifestation. Isang magandang halimbawa na lamang ang awit 29, talatang 1-5, na sinasabi, "Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan, kilalanin ang kanyang lakas
at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Maging mga punong sidar ng Libanon, sa tinig ni Yahweh mawawasak ang mga iyon. Ang ganitong paraan ng pagpapahayag sa glory ng Diyos ay tinatawag ng mga teologya na thunderstorm theophany. Ang glory ng Diyos ay ipinakikita sa kanyang kabanalan. Hindi natin maaaring pag-usapan ang glory ng Diyos nang hindi pinag-uusapan ang kanyang kabanalan. Sa Isaiah 6, talatang 3, ay inilarawan ni Isaiah ang glory ng Diyos. Sinasabi nila sa isa ng ang ganito, banal, 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 si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa harap ng glory ng Diyos ay napagtanto natin ang ating karumihan. Naranasan ito ni Isaias matapos niyang isaysay ang nasaksihang glory ng Diyos. Ay sinabi nila sa Isaias 6, talatang 5, sinasabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Dalawa ang dapat na maging tugon natin sa glory ng Diyos. Ang unang tugon ay sa pamagitan ng pagluwalhati ng ating mga labi sa kanyang pangalan sa panahon ng pagsamba. Ito ang tinatawag na doxology. May dalawang ginagamit na doxology sa Christian churches, ang Glory Patri at ang Gloria in Excelsis Deo. Bagamat ang pananambahang Kristiyano ay dapat na maging isang masayang pagdiriwang, hindi rin maaaring mawala ang elemento ng banal na pagkatakot. Ang banal na pagkatakot ang siyang nag-uudyok sa atin upang ipagkaloob ang pinakamabuti sa ating panahon, talento at tinatangkilik sa panahon ng pagsamba. Banal ang Diyos na ating sinasamba, mga kapatid. Kaya't kailangan din tayong maging banal. We become what we worship. Wika ni Jack Hayford, worship change the worshipers into the image of the one worship. Kaya kung tayo'y sasamba sa mga idol, sa malaot, madali, ay magiging katulad tayo ng mga idol na ating sinasamba. Ito ang nais iparating ng awit 135:15-18. Ang mga Diyos ng mga bansay gawa sa pilak at ginto, kamay ng mga taong humuhugis at bumuo. Oo, mayroon silang bibig, hindi naman maibuka. Mga matay, mayroon din, hindi naman makakita. Mayroon silang mga tenga, ngunit hindi makarinig. Hindi sila huminga.
sa ilong man o sa bibig, ang gumawa sa kanila at lahat ng nagtiwala, matutulad sa idolong sila na rin ang lumikha. Ang ikalawang tugon ay sa pamagitan ng gawa ng ating mga kamay na ipinaglilingkod sa ating kapwa. Ang unang tugon ang siyang naghahanda sa atin sa ikalawang tugon. Itong ikalawa ay tinatawag na diakonia o service. Inilarawan ito ni Richard Foster as worship begins in holy expectancy. It ends in holy obedience. Holy obedience saves worship from becoming an object, an escape from the pressing needs of modern life. Para sa Biblia, mga kapatid, ang paggawa ng kabutihan ay nagiging kabutihan lamang kung ito'y para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung ang paggawa ng kabutihan ay para sa ikaluluwalhati ng sarili, hindi pa rin ito mabuti. Ano mang gagawin natin ay dapat gawin para sa glory ng Diyos. Babala ni Jesus sa Matthew 6, talatang 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Ang Diyos lamang, mga kapatid, no? Ang Diyos lamang ang may karapatang i-glorify ang kanyang sarili. Siya lamang ang may karapatang i-display ang kanyang glory. Ang tungkulin natin, mga kapatid, ay magbigay ng glory sa Diyos. Ang pag-glorify ng Diyos sa kanyang sarili ay kaiba-iba sa pag-glorify ng tao sa kanyang sarili. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang glory sa pamagitan ng kanyang active presence in human history. Kapag ipinakita ng Diyos ang kanyang glory, mga kapatid, ito hindi para sa kanyang kapakinabangan, kundi para sa kapakinabangan ng mga tao. Wala tayong anumang maaaring gawin upang magdagdag sa glory at kabanalan ng perpektong Diyos. Siya na noon pa man at magpawalang hanggan. Sa bagong tipan, mga kapatid, ipinapakita ng Diyos sa sangkatauhan ang kanyang glory sa pamagitan ng pagsilang, paglilingkod, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Binigyan din ng Hebreo 1:3, ang anak ang maniningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Ang pag-glorify sa Diyos, mga kapatid, sa pamagitan ni Jesus, ang tanging paraan para sa tunay na kagalakan, kapanatagan, at pagtatagumpay. There is no substitute. To try otherwise is to invite disaster. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon.
sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong magandang umaga ng Lunes. Lord, wala kaming karapatan na i-glorify ang aming sarili. Ikaw lang, Panginoon, ang may karapatan. Ang kailangan lang namin, i-glorify ang aming Diyos na tagapagligtas. Dahil siya ang nag-iisang Diyos na tumubos sa aming mga kasalanan. Kaya, Panginoon, kami bilang iyong mga anak ay i-glorify ka namin sa pamagitan ng aming pananampalataya. Panginoon Hesus, sa umagang ito, patuloy kong tinataas sa inyo ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita at isinasabuhay. Naway ingatan mo sila, ano man ang kanilang ginagawa, hinahawakan, pagpalain mo, O Diyos. Maging ang kanilang buong sambahayan, ingatan mo, O Diyos, sa pamagitan ng banal mong Espiritu na siyang patuloy na nag-iingat sa kaniyang mga anak. Sa magaling ito, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala sa amin upang ikaw, O Diyos, ay aming sambahin sa umagang ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.